Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-like, share, and click the subscribe button and the notification bell para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Kailangan kong magmadali at kailangan kong bilisan ang kilos ko. At sanay naman na ako since ganito ako palagi noon. Busy ako dito sa kusina para ipaghanda ko ng agahan ang mga kasama ko na kasalukuyan naglalaro sa labas ng bahay kasama ang ilang mga bata ng mga kapitbahay. Halatang miss na nila si Alejo dahil ayaw nilang tantanan si Alejo sa kakalaro mula pa kagabi. Pero kailangan pang magpahinga ng mga bata dahil sa mahabang biyahe. Paano nga ba nakasama ang mama na nasa labas? Ang ibig kong sabihin ay si Paulo. Flashback. Mami, can I come with you? Tanong ng anak ko habang hinahanda ko ang mga gamit ko para sa flight ko bukas. Not for now, Alejo. Dad is here with you. Anyway, I can always video call. You know that? It's just for 1 week or 2 weeks. Next time na lang, okay? Kasalukuyang ito nanonood ng Cartoon Network nang bumukas ang pintuan at bumungad naman si Paulo. Galit itong nakatitig sa mga bag ko at hindi ito nagsasalita na lumapit sa bata. Alejo, will be left behind. O, iiwan ng mami mo. You're not gonna cry, are you? Tukso nito sa bata kaya inirapan ko siya. At hindi nga ako nagkamali dahil pumalaho ng iyak ang bata sa harap ng TV. Paulo naman eh. Parang isip bata to. Bahala ka na nga dyan. I am just asking you, little man. Tumayo ito at niyakap si Alejo. Nagbibiro lang ako, anak. I wanna come. Iyak nito at mahigpit na yumakap sa leeg ng ama nito. You wanna come? Tanong nito at tumango naman ang sagot nito. Okay then. For real? Biglang nagliwanag ang mukha nito at ngumiti. Don't raise his hope. Please, Paulo. Of course. Sasama tayo ni Mami. Pero hindi tayo sasabay sa kanya. Susunod na lang tayo, okay? Okay lang ba yon? Okay. Lola's going to? Oh, hindi. Dito lang si Lola. Okay then. Alehuga na ka, Mami. I love you, Daddy. I love you too, boy. At binatawan nito ang bata at lumapit ito sa akin. We're coming. Napaangat ang tingin ko sa kanya at kumindat lang ito. No, you're not. Yes, I will find my way for that. May trabaho ka pa, Paulo. I said, hahanap ako ng paraan, sweetheart. Sabi naman niya at naramdaman ng pisngi ko ang sobrang init. Kaya kaagad akong yumuko at kunwaring may hinahanap. Kahit ganyan si Paulo ay hindi ko naman talaga maiwasan ang kiligin sa kanya. Ang titigan lang ako ay para na akong plastic na unti-unting natutunaw sa titig niya. Bahala ka. Basta, huwag mong paasahin ang bata bukas, ha? Anong oras ang flight mo bukas? Tanong nito habang hinuhubad ang suot nito. Kaya umiwas ako ng tingin dahil bigla na lang itong humaharap sa akin at kumikindat. Hapon pa naman. Okay, ako na ang maghahatid sa'yo bukas. Is that okay, babe? Babe? Langya naman to si Paulo. Huwag ka naman ganyan sa akin. Maawa ka sa akin. Wika ng kanyang isipan. Sabihin mo muna sa girlfriend mo kung okay lang ba sa kanya. Sabi ko na parang may bumabara sa lalamunan ko. At inaamin ko din na nagsiselos ako sa girlfriend nito. Bagay naman talaga sila. Ang ganda nito at ang gwapo naman ni Paulo. Syempre sinabi ko na sa kanya. Tila nagpapainggit na sabi nito. Hindi mo ba dadalhin?
Kunwaring concerned citizen pa ako. Dadalhin syempre. While you are busy in the school ay dadalhin namin si Alejo sa mga magagandang lugar. Napamura naman siya sa kanyang isipan. Okay. Kaagad kong tinakpan ang maleta ko at lumabas ng kwarto at pumunta sa kwarto ni Lola. Nakasalukuyang nanonood ng mga balita at wala akong plano na doon matulog ngayon. Kinabukasan, lulan sa sasakyan ay hinatid kami ng driver ni Lola kasama si Lola, si Papa Jonas at Mama Gracia papunta sa airport. Si Alejo at Paulo naman ay hindi ko na pinasama dahil alam kong iiyak lang doon si Alejo. Mag-iingat ka doon, Alora. Bumalik ka ng ligtas. Sabi sa akin ni Mama Gracia nang bumaba na ako ng sasakyan. Opo, ma'am. Mami, sabi ko na sa'yo noon pa. Okay, Mami. Kayo din mag-iingat kayo palagi sa mga misyon po ninyo. Alora, ikumusta mo na lang ako kay Carl at Leslie, ha? Opo, La. Once na bumalik ka na dito, bibisita tayo kina Melchor. Kailangan na niyang makita si Alejo. Good idea, Ma. Lihim ako napangiti dahil sa sinabi ni Lola. Kating-kati na tuloy akong umuwi doon. Talagang miss na miss ko na si Tatay at si Alex. Sige na, pumasok ka na. Hindi na rin kami magtatagal. Sabi naman ni Papa Jonas. Sige po, bye, La. Pagdating ko sa airport ay nagulat ako sa ticket na hinawakan ko. Business class? Gosh, ang mahal naman ito. Binigay lang ni Paulo kaninang tanghali bago sila umalis kasama si Alejo para mamasyal ito. Itong passport at ticket ko, pero hindi ko na tiningnan pa dahil busy ako sa pag-aayos ng aking sarili. Since priority ang check-in at boarding ko, ay madali at mabilis lang ako nakapasok sa eroplano. Kasabay ang iilang tao na kasama ko sa business class. Mommy, over here! Nanlaki ang mga mata ko nang makita ko ang anak ko na pakaway-kaway pa. Habang nasa kabilang seat naman ito ang kanyang ama. Inilibot ko ang paningin ko. Baka nandito lang din yung girlfriend ni Paulo. End of flashback. Sasama ka ba sa university? Tanong ko kay Paulo habang nag-aagahan kami. Of course. Gusto kong makita ang school na yan. Yan lang ba ang kakainin mo? Are you on diet? No, hindi. Madali lang talaga ako mabusog. Mommy, can we meet Tito Blast? I miss him. Inusenting tanong naman ni Alejo. At naramdaman ko ang mainit na titig sa akin ni Paulo. Who is Blast? My classmate. Male? Close friends, not boyfriend? No, Paulo. Ang totoo, doktor din siya. Ang daddy nito very close to Lola, kaya kilala din yun ni Lola. Okay, good. Noon si Liam ang may gusto sa'yo. I should be alert. Baka si Blast ang karibal ko ngayon. Paulo, walang karibal. Come on. Ikaw lang ang may girlfriend dito. Hirap ko pang bigkasin at sa kaloob-looban ng puso ko, ay sobra akong naiinis sa kanya. Sino bang proud na dalhin yung jowa para ipasyal si Alejo? I need to have a girlfriend dahil matagal kang umalis. How would I know na babalik ka pa rin pala? Bakit wala rin akong balita sa annulment? Hindi ba kayo magpapakasal ng girlfriend mo? Let's talk later. Buong sabi niya, kaya tumihimik na lang ako. Pagkatapos kong mag-agahan, ay dali-dali akong naligo since mabagal namang kumilos si Alejo. Si Paulo, bahala na siya. Tawagan niya ang girlfriend niya para maghanda sila. Come on, Alejo. Tawag naman ni Alora sa bata na nakaupo sa likuran ng sasakyan. Kararating lang namin sa pinag-aaralan nito. At hindi ko alam bakit naiinis ako ngayon. Nakasuot lang naman ito ng hall dress. It looks like great on her. Yung damit na parang yumayakap pa sa korba ng katawan nito. Hindi pwedeng hindi kami sasama ng bata dahil paniguradong mapagkakamalansi ang dalaga dito. Maraming kano dito na bagets at sa tuwing iniisip ko na maraming lalaki dito at paniguradong may puporma sa kanya, ay mas naiinis ako sa kanya. Hindi ako defensive ha,
Hindi rin ako galit. Bakit ba nagpapakulay ka pa ng buhok? Nagpapaganda ka ba? Pinaghahandaan? Sabi ko sa sarili ko. Dito ka lang ba sa sasakyan? Tiningnan ko siya habang hawak ang kamay ni Alejo. Kinuha ko ang sunglasses ko at bumaba na kami ng sasakyan at sinundan silang mag-ina. Tahimik lang kaming pumasok doon at dire-diretso ang lakad habang nakasunod ako sa kanila. Hi, handsome! Nagulat ako nang biglang may lumapit sa akin na blanding buhok. Hi, sabi ko at ngumiti ng may pagkatamis. Are you alone? You must be new here. Want some guide? I'm Jessica. No thanks. I'm with my wife. Maikli kong sagot at binilisan ang lakad ko. Baka mainis ko pa na naman si Alora. Nakulagot na naman ako nito. Pagdating namin sa labas ng registrar, ay umupo ako sa tabi ni Alejo na naglalaro ngayon sa cellphone ng mami nito. Minecraft. Tahimik lang yata si Mrs. Nainis ba niya ito? Mami, medyo matatagalan ka ba? Tanong ko sa asawa ko dahil medyo marami ang nakauna sa aming mga estudyante na nagchichikahan sa unahan namin. Ang ilan ay nakikipagtsikahan rin sa kanya. Babaeng usapan. Bigla na lang itong pinamulahan ng mukha. Mainit ba? Ha? Medyo matagal ba tayo dito? Siguro. Nasa meeting pa daw ang registrar. Hey, new face ka dito. Ingat ka. Maraming mga easily dito. Okay, dito lang kami ni Alejo. Okay, pwede ring maglibot-libot rin kayo ni Alejo para hindi kayo maboard. Maybe later. Mga kaklase mo ba sila? Yung iba. Pero hindi ko naman sila mga ka-close. Okay. Maghihintay na lang kami dito. Wait a second. Tumawag si Lola. Okay, Mami. Sagot ko at kinuha ang cellphone ko. Hello. Can you set her? Sabi ng babaeng nasa tabi ko. Yeah, sure. Sagot ko at ngumiti itong umupo sa tabi ko. I'm Kiana. Lahad ng kamay nito. Paulo. Sagot ko para tanggapin ang kamay nito. Oh, nice to meet you, Paulo. Are you new here? Maybe. Anyway, I can turn you around. Really? Thank you, but maybe later. You're handsome, huh? Are you free tonight? You know, we can go bar shopping. Sabi nito at umangat ang kilay ko habang dahan-dahan nitong pinapasadahan ang braso ko ng daliri nito. I'm free tonight. Inangat ko ang kamay ko at binakita sa kanya ang wedding ring ko. No way. Di makapaniwala pa nitong sabi habang nakatingin sa kamay ko. I know you're beautiful, but you have to study hard than flirting a married man. And in front of my son and my... Napalingon ako at nakita ko sa Alora na piki ang pagkakangiti nito. Hello. Sabi naman ni Alora na pulang-pula pero hindi naman maipinta ang mukha nito. My wife. Sorry. Matabang na sagot naman ng babae at agad nang umalis sa tabi ko at inirapan ako bigla ni Alora. Ano daw? Anong ginawa ko? Hindi nga ako pumatol sa babae na yun. Hanggat kaya ko, hindi ko bibigyan pansin ang mga kababaihan na madalas tumitingin kay Paulo na busy sa cellphone nito. Marami ang humanghanga sa lalaki at lalo lang akong naiinis dahil gwapo ito sa outfit nito at talagang binatang-binata. Marami ang gustong magtanong sa pangalan pero nahihiya lang daw. Ito siya na ang gwapo. Paglingon ko sa anak ko ay kaagad umangat ang kilay ko na may kumakausap kay Paulo. May lintana nga. Sabi ko na nga ba eh. Bakit ba kasi sumama pa itong mama na ito? Kung alam lang nito kung gaano karami ang magagandang babae dito. Bigla ay inangat ni Paulo ang kamay nito at akala ko ay magdi-dirty finger ito. Sa babae yun pala ay ipinakita nito ang wedding ring na suot nito at walang mapaglagyan ang saya ko. Kanina pa nga ako kinikilig ng tawagin niya akong mami. Putik, kung alam lang nito kung gaano ako kakilig dahil sa sinasabi nito. Nawala lahat ng inis ko sa kanya. Pero maganda ang babae at naiinis ako
Dahil kung sa ganda lang ay maiiwanan na talaga ako. Kaya inirapan ko na lang siya. At umayos ako ng upo. Bahala siya dyan. Mommy, I was not flirting. Bulong nito pero hindi ko siya sinasagot. Half an hour ay sumungot rin si Alejo at nagrereklamo dahil sa tagal namin dito sa labas. You can buy foods with Daddy if you're hungry. Wika naman niya kay Alejo. I'm tired, sabi nito at doon umungot sa ama at nagpapabili ng makakain. Maghahanap muna kami ng pagkain and make some tour. Okay lang ba sa'yo? Sabi nito at tumango lang ako sa kanya. Pagkaalis nila ay, who was that hot guy? Whose kid was that? Was that your brother? Or any blood related? Do you know him? Can I have his number? Where does he live? Was that his kid? Yun ang mga madalas nilang pinagsasabi at madalas ay sa akin nakatingin at naghahanap ng sagot sa akin. That's my husband. So stop drawing off. Pikit na sagot ko sa lahat at parang nadismaya at naiinis. Meron din namang walang pakialam. He pregnant you by accident? One night stand? Daydreamer. Sabi pa ning isa at nakakasakit na yun ng damdamin. Magtatanong tapos kung sasabihin naman ang totoo, hindi naman tatanggapin. Napatahimik kaming lahat nang bumalik na ang registrar at pumasok na rin yung nakauna sa amin. Alora? Blast? Ngiting sabi ko at syempre natuwa ako dahil ngayon lang ulit kami nagkita ng Korean-American na ito. How are you? I'm great. Ikaw? Excited and happy to see you. Are you with Doktora? Where's Alejo? I miss that boy. Masayang sabi nito. Wait. Hindi na kita masasagot niyan eh. Sorry. Ang totoo. Uncle Blast? Masayang sigaw ni Alejo na tumakbo papalapit sa binata at sa pagkakaanalis ako ay naka-poker face lang naman si Paulo. Alejo? Tumayo naman si Blast at kinarga si Alejo at pinupog ng halik ito. I miss you, boy. Paulo? This is Blast Parker, yung sinasabi kong anak ng isa sa mga doktor ng hospital. Blast, this is Dr. Paulo, apo ni Lola. The husband mate? Sabi naman ni Paulo at hindi ko sinasadyang paikutin ang mga mata ko sa sinabi ko. Pero sobra akong kinikilig kaya napangiti ako. Hello sir. My pleasure to meet you. I heard so much about you, Dr. Paulo. Really? Napatingin naman si Paulo sa akin at lumapit sa akin at inakbayan ako. Shit. Ramdam ko tuloy ang mga matang naiinggit ngayon. Shit talaga. Pwede namang hindi siya ganito ka-touchy. Makalipas ang isang oras ay lumabas na ako at hinanap ko na ang dalawa. Since babalik ako bukas para makuha ang mga papers ko. Hey! Tawag ni Blast at sabay na kaming lumakad. Sabay na tayong mag-lunch. Sure, okay lang sa'yo? Tanong ko naman. Yes, of course. Miss ko na rin naman si Alejo. Kailan ang uwi ninyo? Para sabay na rin ako para ma-process ko na dun sa PK. Ay sus! Mabilis lang yan, dahil ando naman ang daddy mo. Pero mas mabilis ka dahil asawa mong isa sa may-ari doon. Sabi ko na sa'yo, mag-doktor ka na eh, after my internship. Tito? Napalingon kami pareho nang sumigaw si Alejo. Sa may kotse kasama si Paulo, na hindi ko alam kung bakit ang seryoso na mukha nito. At naiinis palagi ang mukha nito. Doc? Okay lang ba na sasabay ako sa inyong mag-lunch? Tanong naman ni Blast. Knowing him, napaka-friendly niyang tao. Siya talaga ang madalas na lumalapit sa mga taong kilala niya o gusto niyang kilalanin. No problem. Hop in? Wika naman ni Paulo. Gaano mo nakatagal siyang kakilala? Tanong ko kay Alora kinagabihan dahil talagang hindi ako mapakali kanina pa.
Naiinis ako sa pagiging friendly ng lalaking yon sa asawa at sa anak ko. Tulog na si Alejo sa tabi ko, habang busy siya sa sarili na kaharap sa salamin. Sino? Sino pa? Yung kaibigan mong madaldal. Bakit ang pangit ang pangalan ng lalaking yon? Tumingin ito sa akin ng matiim at kumunot ang ilong nito. Alam mo ikaw, hindi ko alam na may talent ka sa pagiging mapanlait. Hindi ko gusto yung pagiging feeling close niya sa'yo. Na, he must know his place. Teka lang, inaano ka ba niya? Yung girlfriend mo dapat pinagsasabihan mo. Dapat alam niya ang lugar niya. Sa ayaw at sa gusto mo, ako ang asawa mo. Minus points ka na nga sa langit dahil may kabit ka na. Napatingala ako sa kanya at napangiti ako. Lumapit ako sa kanya at umupo sa tabi niya. It's time to tell her the truth. Are you jealous? Tukso ko sa kanya. Hindi no? Ay sus, in denial pa. Me, listen to me. Inabot ko ang kamay niya at marahang hinilot yon. Me? She asked at natuwa ako dahil ang bilis niyang pamulahan ng pisngi. Bilis naman kiliging na misis ko. Me, dahil mami ka ni Alejo. Tapos anong tawag mo sa girlfriend mo? Wala akong girlfriend. Have you seen her here? You left her there. She's not my girlfriend. What we did was a pure act. Nagawa ko yun nung una dahil sa gulat ko na nagpakita ka ulit after 4 years. Why, Alora? Why did you left me? Akala ko okay na tayo noon eh. Pero bakit ginawa mo pa rin? Nakita ko siyang malalim ang iniisip at nagtama ang mga mata namin. At lumabas doon ang malalaking butil ng luha nito. Kaya hinihintay ko lang siyang magsabi sa nararamdaman niya. Gusto kong malaman kung ano ang rason niya. Dahil hindi ako worthy para sa iyo, Paulo. Ako na walang pinag-aralan. Ako na binabayaran lang para bigyan kayo ng tagapagmana. Alam kong hindi ka magtatagal sa akin. Alam kong masaya ka na kay Stephanie. Kaya umalis ako. Ako lang ang nagmamahal. Kaya ako rin lang ang nasasaktan. Hindi ko naman alam na buntis na pala ako noon. Umiiyak niyang sagot sa akin kaya pinahid ko yun at pinahid ko rin ang mga luha ko. Noong nalaman mo, bakit wala kayong sinasabi sa akin kahit si Lola? How could you two lie to me? Anyway, ayoko magalit. Dahil matagal na yon. Gusto ko lang malaman yung katotohanan. Gusto kong mawala na lang itong parang bato na nakabara sa puso ko. Ayokong bigla-bigla ka na lang nagagalit. At ganun din ako. Ayoko ring bigla-bigla na lang ako nagagalit sa'yo. Baka aalis ka na naman. Dahil gusto kong lumayo sa'yo. Masyado pa ako noong bata at natatakot ako, Paulo. I was only 22 years old at the time. Can you imagine kung paano ako makapag-decide na matitinong desisyon noon? Tama naman siya. She was too young to be true. Kaya dapat naiintindihan ko na masyado pa siyang bata noon. Kung gaano kahirap sa kanya noon, lalo na at malayo sa kanyang pamilya. Do you love me? Can we start all over again? Can we give us a chance? Mahal kita, Alora. Tanong ko sa kanya at lalo lamang umiiyak ito. Please. Please love me again. I will do my best to win you back. I need you, me. Pinigilan ko ang luha ko pero ayaw pa rin magpaawat. Kusa silang nagsilaglagan. I'm so sorry. Kung nasaktan kita noong bumalik ka. I am so sorry kung lagi kitang pinagtatabuyan and verbally hurt you. I am so sorry kung nagawa kitang saktan. Labag sa kalooban mo. Please forgive me and give me a chance. Please, Alora. Humarap siya sa akin at pinahid ang luha ko. Paulo, andito lang naman ako palagi eh. Hindi naman ito nagbago. Simula pa noon. Ikaw pa rin naman.
Sagot niya habang umiiyak. Pero halata ring nahihiya dahil bigla na lang itong sumisiksik sa katawan ko. Kaya niyakap ko siya na mahigpit. Sabay halik sa buhok nito. Ang tanda ko na nga. Sobrang bata mo pa pala. Until now, hindi ko kasi alam kung ilang taon ka na. Masyado ka na kasinghat sa murang edad mo pa lang. Sabi ko at kinurot niya ang tagiliran ko. Mahal kita, Manong. Sabi naman nito. Manong? Manong naman talaga ang tawag sa mga katulad mo na inaasawang isang sobrang bata pa sa'yo. Sobrang bata nga pero may bata na. Sa inis niya ay kinurot na naman ako. Ouch! I love you, me. Nahihiya ako pero yun na yun. Alam mo na yun. Sige na please. Gusto ko lang marinig. I love you to, Paulo. Ano? Tanong naman niya. Kanino ka nag-I love you? Malamang sa'yo. Wala namang address. Anong address? Walang D. Walang endearment. D? Paano ka naging D Paulo ka naman. Hindi ko alam kung sinasadya ba niyang magmaang-maangan o trip niya lang talaga. Hindi ako sweet na tao at hindi rin ako romantic. Pero assignment mo na yan kung bakit gusto kong tawagin ng D. Tumayo ako at humiga na sa kama. Parang timang to, bahala ka nga dyan. Sabi naman niya at hindi ko na dinidebate pa. Halos kalahating oras ay tumayo na ito sa harap ng vanity mirror at naramdaman kong umupo ito sa gilid ng kama. Kaya nagkunwari akong tulog. Tulog ka na ba? May sasabihin pa sana ako sa'yo. Tanong nito pero hindi ako sumasagot. Alam ko naman yung assignment mo. Hindi ko lang kayang sabihin dahil nahihiya ako sa'yo. I love you, Daddy. Sabi nito. Sure? Tanong ko at nanlalaki ang mga mata nito at akmang tatayo kaya dali-dali ko siyang hinila at niyakap na nakapatong ang kalahati niyang katawan sa ibabaw ko. Tinatanong po kita, Mrs. Narinig mo na I love you, me. I love you today. Tila naramdaman kong huminto ang aking mundo. Sumisikip ang dibdib ko at kinikilig ako. Mami? Sabay kaming napalingon kay Alejo na kumunot ang ilong sa posisyon ng ina nito ngayon. The bed is big, Mom. Sabi pa nito kaya hinila ko rin si Alejo palapit sa amin at niyakap ko silang dalawa. My own family.